Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po, magbibigay ako sa inyo ng aking reaksyon, sariling opinion. Yung sa una, dito po ito sa isang subscriber na ayon sa kanya ay 2 taon na siyang nakasuporta sa Ka-Business Official na sinabi niyang nagkabalikan na sila Clarissa at si Bong na kesyo alam na ito ng Mr. and Mrs. Ka-Business at hindi lang sinasabi sa atin. Din yung pangalawa ay yung mga natuklasan po ni Mrs. Ka-Business sa kanang kagwangs doon po sa pagpunta nila sa bahay ni Bong. At yung pangatlo na aking bibigyan ng reaksyon is yung paglalahad o pagbibigay ng sarili niyang opinion ni Papa Dins tungkol dito sa mga nangyayari sa kanyang mga magulang regarding sa naging issue nila Bong at saka ni Clarissa. So nabuksan na naman ang kabanatang ito dahil nga dito sa isang komento na to. Okay mga kabisnes, so bago yun, gusto ko muna magpasalamat sa inyo na patuloy na sumusuporta po sa aking YouTube channel, nagla-like, nagsusubscribe at saka nagsishare po, nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ni Lord. At harinawa sa mga oras na to, kayo ay nasa mabuting kalagayan. At nakakasurvive sa buhay kahit alam natin na mahirap talaga. Okay mga kabayan, mga kabisnes, kapapi at kalingap. Ito ang aking reaksyon at opinion sa nangyari na dito sa isa nating kabisnes na matagal nang nakasuporta daw sa Ka-Business Official na sinasabi niya, ang pinupunto kasi ng komento niya rito na hindi pa man alam nila Mr. and Mrs. Ka-Business ang sitwasyon, parang nasintensyahan na sila ang mag-asawa, na parang pinaglululoko lang tayo, na parang alam nila ang ginagawa ni Bong tapos hindi sinasabi sa atin, which is nagulat sila, hindi nila alam kasi alam naman natin na nakalib si Bong, nakabakasyon after nung nagsahod sila. Kahit ngayon nung New Year na inasahan si Bong na mag-attend doon sa party nila, Mr. and Mrs. Ka-Business, hindi ito dumating. So hinahanap din nila, nag-aantay sila, so wala talagang nagpakita na Bong. So ano yung sabi mga ka-business dito nung isang supporters na matagal na? So kung para sa akin, kung matagal ka nang nakasubscribe sa Ka-Business, dapat alam mo na, kahit hindi personal ba, alam mo na yung ugali nila. So, kasi sa nangyaring ito sa komento niya, parang siya ang diktador. Dinidiktahan niya sila Mr. and Mrs. Ka-Business kung ano yung gagawin at saka pinagbintangan pa na pinagtatakpan yung pinaggagawa ni Bong. Kasi ang point niya ipaalam daw sa mga viewers na nagkabalikan na ito sila Bong at Clarissa, na pumupunta si Bong doon sa nanay ni Clarissa sa Bulacan, which is pinasinungalingan po nila Mr. and Mrs. Ka-Business na hindi nila alam na pumupunta pala doon si Bong. Huli na nung nalaman nila, ito na lang. Huli na nung nalaman nila, nung tinanong na, yung basta last na nila nalaman. At saka isa pa, ito pa, magaling yung nag-comment na to na ang sabi kaya daw minamadaling ipakasal si Bong kay Maylene dahil arranged marriage lang daw. So ang nagdidesisyon talaga dito sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Parang ako yung nahiya doon sa komento na yun. Kasi napanood ko yung video nila Maylene at saka ni Bong. Silang dalawa ang nagdesisyon. So ito naman sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Kung ano yung gusto ni Bong, yun lang naman ang kanilang sinusunod. Diba? So hindi ko alam kung sino ito. Parang yung nag-comment na to, malapit sigurong kamag-anak doon ni Clarissa. Kasi alam na alam niya At saka hindi natin alam kung bakit alam, may mga nasasabi siya tungkol kay Ka-Business na kesyo alam daw nila Ka-Business. So ano yun? So para sa akin, bago tayo sana magbigay ng konklusyon, magbigay ng hatol o sentensya sa isang katulad nila Mr. and Mrs. Ka-Business na wala naman silang kaalam-alam pero dinikdik na kaagad, o diba? So parang ang mali naman nun. So ngayon malinaw na wala silang alam kung ano yung pinagkagagawa ni Bong sa labas. Hindi nila alam na nakarating pala doon. So late na lang nila nalaman. Okay? So ang kasunod nito, so bahala na yan kung anong mangyayari
bahala na at ipagpasa Diyos natin kung ano talaga yung magiging desisyon ni Bong, kung totoong nagkabalikan nga sila ni Clarissa. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam yon. Basta yung point ko lang dito ng mga kabisnes, yung mga nagko-comment, hinay-hinay din tayo. Kasi katulad niya, ng akusasyon na parang niloloko tayo ng kabisnes official, nila kabisnes, hindi naman totoo eh. Diba? So, sino ngayon ang nakakahiya? So, ito, sa susunod naman is itong nangyari ngayon na dahil nga hindi na nagpapakita si Bong, naging mailap si Bong sa pamilya, kabisnes. So, ang ginawa ngayon nila Mrs. Kabisnes at ang Kaguwang, pinuntahan nila mismo sa bahay nila, sa bahay ni Bong. So, bukas naman yung pinto, so pumasok sila. At saka, doon sa pagpasok nila, tiningnan, chinek, kung ano yung mga meron sa loob. Ayun, so nakita natin sa video na makalat, mabaho daw yung banyo or yung mga ganon. At ito yung nakakapangilabot mga kabisnes, no, nakita nyo naman siguro. Nakita ni Mrs. Kabisnes doon yung gamit ng kanyang anak ni Budang. At hindi lang yun, marami pang mga damit na pang babae. So, ang tanong dito, anong nangyayari kay Bong? Diba? Kasi parang hindi gawain ng alam natin na meron siyang medyo may pagkukulang sa kanyang isipan, pero alam natin na alam niya ang ginagawa niya. Ano yung purpose niya, bakit may mga saplot na pangloob doon sa, may mga kinukuha si Bong ng mga ganong gamit. So, pinagnanasaan niya. So, yung ganong kasing mga galawan, yung ganong mga pag-iisip, o yung nakikita natin na nag-iipon siya ng mga underwear, may something na problema mentally na parang sa obsession ba, yung parang ginagamit niya na parang ini-imagine niya yun ang ginagamit niya, nag-i-imagine siya. Alam niya na yung ibig kong sabihin. So, hindi, kumbaga hindi healthy para sa isang tao yung mag-ganon. So, parang delikado kasi yun. Baka mamaya, pag hindi na niya na-control, maglabas, gumawa siya ng hindi maganda sa labas. Diba? Sa ngayon kasi, nandun lang muna siya sa mga gamit na pinagnanasaan niya yung mga gamit. So, what if hindi na niya talaga makontrol ang kanyang pag-iisip, na kailangan na niyang physically talaga humawak na siya ng tao, di ba? Para makapagparaos siya. So, kailangan niya ng tulong. Kailangan niya talaga ng tulong dito. So, hindi natin alam kung ano ang gagawin nila Mr. and Mrs. Kabisnes. Kasi kung para sa akin, kung pakakawalan si Bong, halimbawa, ganung natuklasan nila yung gamit ni Budang, siyempre alam naman natin na anak yun nila Mr. and Mrs. Kabisnes. Pumupunta doon si Bong. So, pwede kaya mangyari yun na itakwil nila si Bong? Pero syempre kung sa akin, syempre anak mo, poprotektahan mo yung anak mo. Pero kung halimbawa, pakawalan nila si Bong, baka naman sa labas, merong mangyari hindi maganda. Pero sana, kung mangyari man yun, nasa maayos ba, ipaggamot or something na mayroong makakatulong kay Bong na mabago uli siya. Mabago uli. Pero parang ang hirap na kasi paulit-ulit na lang siya Dati, yung pag-inom niya, ngayon hindi natin alam kung nagbibisyo na siya. Kasi nga, ayun nakita meron daw mga kasama na pumupunta doon sa bahay, sa loob ng bahay ni Bong. O hindi natin alam. Tapos ngayon, ito na naman, dagdag mga kabisnes, no? May mga pagnanasa na siya sa mga gamit. So, ano yung susunod? Diba? Nakakatakot baka mamaya manggahasa sa labas yan. Huwag naman sana. Diba? So, pag-pray natin si Bong kasi nga hindi yung pinagdadaanan niya Hindi normal yung kanyang pinagdadaanan. So, delikado talaga kung mapababayaan. And then, dito naman kay Papa Dins tayo na naglabas siya ng kanyang sariling saloobin tungkol naman dito sa mga nangyari din kila kabisnes na halos pinagbibintangan na. Ayun, dahil nga dito kay Papa Dins, sinabi rin niya na nabanggit din yung pangalan ni Clarissa dito. Na kasi nga, isa daw to si Clarissa na nagbe-message daw kay Papa Dins, tapos hindi nga na-replyan kasi nung time na yun, nasa Isla Verde sila, walang signal. At ang dito, ginamit na naman ni Clarissa yung mga chat niya kay Papa Dins na hindi na-replyan, ipinost daw na nakita daw ito ni Papa Dins ayon sa kanya. So, ano ang ibig sabihin doon? So, nanggagamit na naman. Parang ganun yung ginawa niya Tapos,
Ayun, so antayin na lang natin kasi nabanggit din dito na marami pa tayong antabayanan na mga katotohanan kasi ang gusto ni Papa Dins ngayon, wala na talagang paligoy-ligoy pa kasi kumbaga sila yung napapasama sa mga nangyayari ngayon kay Bong, tapos yung kay Clarissa, sila rin ang napapasama. So ang mangyayari ngayon, extreme na to kasi kung ano yung katotohanan yun talagang ilalabas nila. Ba? Kasi kumbaga, ang ugat naman ng problema is si Clarissa. Siya talaga. Kung bakit nagkakaganyan ngayon si Bong ay dahil din yung kay Clarissa kasi kung hindi siya nagpaasa dito kay Bong, hindi mangyayari ito ngayon sa taong to. Kasi parang ganun na nga, nagiging tuliro na tong si Bong, parang sige na lang siya kay Maylene, parang ano siya, hindi siya, yung undecided siya. Kumbaga, bahala na lang, basta meron siyang makasama, meron siyang maging asawa, parang ganun na lang. So, tingnan natin kung ano yung mga susunod na mga mangyayari dito. At sinabi naman ni Papa Dins na si Clarissa mismo ang nagsabi, nasa video daw na ayaw niyang pakasalan si Bong. So, titingnan natin mga kabisnes, no? So, yung sa akin lang talaga dito, ingat-ingat tayo sa pag-comment, mga kabisnes. Tapusin po natin yung video para mas maliwanag sa atin at saka hanggat maaari, magkomento po tayo ng makakatulong para mabago, para maayos ang isang problema. Hindi yung magkukomento lang tayo ng may masabi lang na nag-comment ka. Bigyan ho natin ng diin, yung komento na makakatulong para maayos, mabago, maging guide nila, ma-improve kung ano man ang dapat i-improve. At saka, tama sabi ni Papa din, sino ba naman ang gaganahan mag-mission ng ganon kung may mga negatibo silang nababasa. Kumbaga, encourage natin sila. At natawa ko dun sa part na sinabi pala ni Bornok, magpadala kayo para may bibibigay daw sa tutulungan. Grabe din to si Bornok. Kaya nababas ka, Bornok, hindi ka. Ano yung Gcash mo? Sabay ganun eh. Okay, so hanggang dito na muna mga kabisnes, no? Yun lang, ingat tayo lahat. Tapos, yung mga sinasabi natin na about sa kabisnes, kailangan siguraduhin munang totoo nga. Huwag tayo yung haka-haka lang na bintang-bintang sa kanila. Huwag ganon. Base lang sa napapanood natin. Huwag siguraduhin muna natin. So, wala silang alam sa mga nangyayari kay Bong. Hindi nila alam. So, antayin natin kasi may kasunod silang video. Magbibigay din po ako ng separate reaction ko doon dahil nagkaharap-harap na po ito si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes at si Bong. So, bibigay ko po yung aking reaction at opinion patungkol doon ng hiwalay. Okay, so hanggang dito na muna. Maraming salamat po sa inyong suporta at tuloy lang po ang buhay. Mangarap, magsikap, magtiyaga. Sipag lang. So hanggang dito na muna tayo mga kabisnes. Ingat po tayong lahat. Bye-bye for now.